ang pagpili mo must be guided by the Word of God. Halimbawa, may nakita kang lalaki, pogi nga, mayaman nga, ano naman, mainit ang ulo, laging galit. Agad nang sinasabi ng Diyos sa 22-24 ng Kawikaan, ganito, pakinggan mo kapatid. Huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin, at sa mainiting tao ay huwag kang sasama. Baka ka matuto ng kanyang mga lakad at magtamo ng silo sa iyong kaluluwa. Ayon, maliwanag ang salita. Pag halimbawa, hahanap ka na makasama sa buhay, may warning ang Diyos Sabi sa Biblia, huwag kang makisama sa taong magagalitin. Kaya nag-o-observe ka bago mo ibigay ang sarili mo sa isang tao, babae man o lalaki. Iiwas ka dun sa magagalitin, sa mainiting tao, huwag kang sasama, sabi ng Diyos. Bakit? Meron lalaki magagalitin, meron din babae magagalitin. Nakakainis. Basahin natin ang Kawikaan. Ang sabi ng Diyos sa pagkaganyan ng asawa mo, mas mabuti pang tumahang ka sa disyerto. Basahin natin to. 21:19. Lalong maigi ang tumahan sa ilang na lupain kaysa makisama sa palatalo at magagaliting babae. Pagka nakita mo yung babae, magagalitin, palatalo, hilig sa diskusyon, laging madaldal, kung ako lalaki, aatras na muna ako kahit ba nararamdaman ko yung kupido ni Satanas Kung halimbawa ang lalaki may asawa na, ba't ka naman magpapaligaw pa, kapatid? Kaya sa iglesia ng Diyos, bawal lang maghiwalay. Kaya yung pag-aasawa, isang bagay na seryoso, dapat may guide ng aral ng Diyos. Kaya bawal maghiwalay kasi meron kang aral. Pero kung nangyari yan sa labas ng iglesia, nasa iglesia kang pwedeng maghiwalay, pwedeng magdiborsyo. Pagaya sa Katoliko, sila ang nagkasal tapos sila rin ang mag-aanal. Sabi sa iglesia totoo, hindi mangyayari yon. Kasi bago kayo ikasal, ay titignan muna kung talaga ba kayo nagmamahalan, talaga bang you are ready to face the consequence of being or living with someone who is not of your same family background. Marami kang adjustment na gagawin. Pero pagkatapos ng lahat ng yan at nakita mo pwede naman sa Biblia, pwede kang mag-asawa. Kaya lang, pag nagpakasal ka, ihanda mo na sarili mo na hindi ka na hihiwalay. Yun ang kalooban ng Diyos, kapatid. So, pagka halimbawa, gumawa ka ng sarili mong kalooban, hindi na kalooban ng Diyos yun. Lalabas, mali ka na ron, mananagot ka ngayon. Yan po ang sinasabi sa Biblia. Kapatid, napakalawak nung tanong mo, kaya lang maubos ang oras ko Meron ka na bang naunawa dun sa sinasabi ko, kapatid na Ivy? Meron po. Naliwanagan na po ako. Salamat po sa Diyos. Salamat. Salamat sa Diyos. Pagpalain ka nawa. Yan, maraming salamat po. At lipat naman po tayo sa Melbourne, Australia. Isa pong dating Iglesia ni Cristo ni Manalo, si Mimi Gali. Kapatid na Mimi, tuloy po kayo. Ano po ang ating maipaglilingkod? Hello po. Hello. Sige po, tuloy po kayo, kapatid na Mimi. Magtatanong lang po sana ako. Marami ako kasi akong tanong dati, pero dahil nanonood po lagi ako sa Bible exposition yun, nasagot na. Ngayon, nagbabasa po ako ng Biblia. Gusto ko lang po itanong yung 1 Corinthians chapter 12. Yung sa Holy Spirit po, naniniwala po ba kayo sa gift healing? Yun lang po. Basta nasa Biblia, kapatid, naniniwala kami ron. Merong gift of healing nasa Biblia. Ipinagkaloob yan sa unang iglesia ng unang siglo.
Kaya may mga apostol at may mga kapatid na mayroong gift of healing, parang siya'y nakakasangkapan ng Diyos para ang isang tao gumaling. No? At nangyayari naman yan hanggang sa ating panahon. Minsan nga sa panalangin pa lang nakakapagaling na eh. Meron akong isang matandang galing sa ospital, pinauwi na nung doktor. Kasi na siya, para sa doktor, wala nang magagawa sa ospital. Di umuwi. Tinawagan ako nung kanyang apo, si kapatid na baby, di Jesus. Nanalangin kami, pinanalangin namin yung matanda kasi malaking-malaki na yung leeg, meron siyang goiter. Parang naghihintay na lang ng oras yung matanda. Di kami nanalangin. No? Wala naman kaming ginagawang ritual kagaya ng iba, pinapatungan ng kamay, kung ano-ano ginagawa, pati paanong pastor, pinapatong, napakawawalang yung pastor nito, mga gagong ito. Patong ng kamay, tapos pati paa ipinapatong, at sama-sama pa ang ginawa, ipinatong dun sa harap ng babae. Halatang kagaguhan eh. Pakita mo nga sandali para lang ma-justify ko yung sinasabi ko. Hindi ito paraan ng Diyos eh. Kagaguhan ng pastor ito. Pwede ba? O tinan mo, yung may sakit na babae, may sakit sa matres, ilagay ba naman yung paa niya doon sa harap ng babae? Pagkatapos isinasaksak yung paa niya doon sa harap. O hindi ba naman kagaguhan yan, matinding kademonyohan yan? Tignan mo, yung paa niya nilalagay doon sa tiyan ng babae at yung kanyang sakong nandun sa sex organ ng babae. Matindi ito kung dito nangyari sa amin to, makita ko ito, baka sampaling ko itong pastor na to Wala naman nakalagay sa Biblia magpatong ng paa Ngayon, yan ang mga nag-a-allege na nakakapagpagaling daw sila. Pero kami sa Church of God, hindi kami gumagawa ng ganyan. Sapat na sa aming magtiwala na ang Diyos ang nagpapagaling. Sabi ng Diyos, I am the Lord that healeth thee. Ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Sa 15:26 ng Exodo, sabi niya, I am the Lord that healeth thee. Ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Kaya kami sa amin, nananalangin kami. Ipinanalangin namin yung matanda. Di ko na lang matandaan kung ilang taon pa na buhay No? Mahaba pa. Merong isang bata na siguro mga 13 anyos, kapatid naman ni Sislet Ocampo. Pinauwi ng doktor kasi malaking-malaki na yung puso. Meron siyang rheumatic heart disease. Ayaw naman pa-opera, wala naman pera yung mga tao. Pinauwi na sa bahay. Nilapit naman sa akin. Nanalangin din kami. Tapos sabi ko, uminom ka ng ganito kasi ito yung iniinom ko, baka sakali kung loloobin ng Diyos. Awa ng Diyos, tumagal yung bata Pero para sa ospital, wala na pa, hintay na lang mamatay. Ganon din si kapatid na Dot, yung kapatid na Dot sa San Fernando. Yung baga niya, kalahati na lang. Tanggal na yung kanyang isang baga at yung kalahati, tanggal na rin. Kasi nagkaroon ng TB o tuberculosis. Pero mahirap lang sila, squatter pa. Wala siyang pampagamot. Nang makarinig, umanib sa iglesia. Sabi ko, sige kapatid, bagaman kuminsan sabi ng ibang tao, huwag ka ikang lumapit, Brother Eli, kasi baka mahawa ka ng TB. Sabi ko, mananalangin lang naman binigyan ko ng gamot, binili ko, pinanalangin namin. Tumagal pa ng 7 taon 8 pa yata kung 10. Nagmaneho pa Naging driver pa ng Malolo San Fernando. Kumita pa siya.
yung mga ganon kapatid, parang ano yun gift ng pagpapagaling yun gift of healing. Yun ay gift sa loob ng iglesia kasi ang kausap ni Pablo dyan ay ang iglesia ng Diyos sa Corinto. Totoo yan, naniniwala kami dyan. At meron nga tayong mga kapatid nanghihilot Ang hihilot, hindi nga makataas ng kamay yung kapatid 12 taon na rin di makataas ng kamay. Isang hipo lang nung kapatid pinagbabaluktot yung kung ano. Nakataas ng kamay. Meron nga, hindi pa nakakalakad ng matagal na panahon. Iika-ika. Nung gamutin nung kapatid ang tawag nila hilot. Hilot. H-E-L tapos lot, hilot. Natutuwa nga ako kasi meron talagang ganon. May mga taong merong kakayahan na may kaalaman para makapagpagaling. Kagaya nga ng mga pilay, yung mga hindi makalakad, yung namamanhid ang mga katawan. Meron tayo niyan, may mga physical therapist tayo. Awa ng Diyos, gumagaling yung mga kapatid. Naunawaan mo, kapatid na Mimi? Opo, naunawaan ko po. Thank you po. Salamat din. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid.